May nabili pala kaming inahin noong January at ang kagandahan, ito ay napabarakuhan na ng 1 week bago pa namin ito nabili. Ibig sabihin, pag ito ay naging positive, ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagbubuntis. At ngayong buwan ng May ay nanganak na nga at nagkaroon ito ng 11 piglets. Kaso nga lang, sa araw ng kanyang pagpanganak ay 10 lamang ang nabuhay. At nasa 120 days na bago niya nailabas ang kanyang mga biik. Hanggang sa nadatnan ko na nailabas niya na pala ang kauna-unahang biik niya na wala siyang kasama. Todong bantay nga pala kami sa mga araw na yan kasi nga 115 days na at hindi niya pa nailabas ang kanyang mga biik. Sa mga panahon nga pala niyan ay talagang ramdam ko at nakikitaan ko na ng sign na talagang gusto niya nang ilabas ang kanyang mga anak. Kaya naman to the comfort ng person. At habang nagbabantay ako, nag-check na din ako ng dede niya at sobrang raming gatas na ang lumalabas. Kapag ganyan na ang nakikita niyo sa inyong inahin ay wag na wag niyo nang iiwanan kasi manganganak at manganganak na yan. At dahil nga maraming nagtatanong kung magkano nga ba daw ang dapat maging puhunan sa pag-aalaga ng baboy, itong isi-share ko itong nabili namin na isang inahin. Nabili nga pala namin ito sa halagang 21,000. At kung gusto nyo ring alagaan mula pagkabiik hanggang sa gawin yung inahin katulad ng ginawa namin sa iba naming inahin, ang magagastos nyo ay nasa 18,000 to 20,000. Dahil 7 months mo silang aalagaan bago mo sila pababarakuhan. May mga gagawing inahin nga pala kami na nasa 5 months pa lang pero nakikitaan na namin ito ng paglalande. Pero sa kanilang unang paglalande ay hindi agad namin ito pinababarakuhan. Talagang hinihintay namin na umabot sila ng 7 months. Dahil para sa amin, yan ang tamang edad na ready na sila sa pagbubuntis. Yung alam na nila kung paano nila aalagaan ang kanilang mga biik at syempre siguradong malalakas na ang kanilang mga binte sa pagbitbit ng mga biik na kaya nilang ibigay. Sa pag-aalaga nga pala ng baboy ay dapat hindi ka maarte. Dahil kung nagsuot ako ng gloves bago ko hablutin ang biik ni Mama Pig ay siguro hindi na siya mabubuhay. Dahil nga hindi na kayang ilabas ni Mama Pig ang kanyang biik. Kaya naman tamang sabon at alcohol na lang later. At balik na nga tayo sa 10 biik na naibigay ni Mama Pig. At ang 10 biik nga pala ay pag inalagaan natin ng maayos at naging malulusog at masisigla sa mga araw na iwawalay na sila ay maaari nating ibenta sa halagang 4,500 bawat isa. At kung kukwentahin natin sa 10 biik ay magkakaroon tayo ng 45,000 pesos. Ibig sabihin sa 5 buwan ay magkakaroon na tayo ng income mula January hanggang May. Nananganak ang ating inahin at another 1 month hanggang sa maiwalay ang kanyang mga biik. Sa loob ng 5 buwan mula sa kanyang pagbubuntis hanggang sa maiwawalay nga pala ang ating mga biik ay nagkaroon tayo ng gastos na 15,000 sa feeds at sa iba pang gastusin. At sa uulitin ko sa 5 buwan ay nagkaroon ng 45,000 na gross income at kung kakaltasin ang ating nagastos na 15,000 ay magkakaroon ng 30,000 na net income within 5 months. Ito nga pala ay nakabase lamang sa naging 10 biik ni Mama Pig na naibigay sa amin. Kaya naman sa 30,000 na natira ay bawing-bawi na natin ang 21,000 na naging puhunan natin sa ating inahin. At baka nga pala may nagtataka kung bakit nga ba pinabarakuhan ng inahin bago ibenta ng may-ari sa amin. Sa kadahilanan na naging busy sila at hindi na nila kayang alagaan. At ang kagandahan sa pagbili namin ito ng inahin ay talagang kilala namin ang may-ari at alam namin kung ilan na naging biik niya sa unang panganak niya. Kaya naman kung kayo ay may hawak-hawak na extra money dyan, aba ay mag-isip-isip na kayo kung paano nyo ito ilalagay sa tama imbes na ipambili ng mga luho. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo sa aking video. Until next time, love you, bye-bye!